Okay, sige po. So sa Monday, meron na ba kayong ipepresentang testigo dito po? Doon po kasi sa inyo pong iniharap na mga artikulo, number 4 ito yung Article 4, ito pong grave threats na ito Meron na ba kayong nakahandang testigo na iharap? Yes, Ted, no? But ang inaasahan ho namin dito, no, after ho mapag-usapan yung mga bagay na nasabi ko kanina, ang una hong mangyayari dyan ay mabibigyan muna ang bawat na magkabilang panig ng pagkakataon na ibigay ang kanilang opening statements. Of course, inaasahan din ho natin na maging action ho ng kabilang panig dito, consistent sa naging action nila before, even before the House of Representatives at pati ho sa kanilang answer, they will try to raise technical arguments here na handa naman ho namin harapin. Opo, and yan pong mga opening statement na yan, ano ba sabi ho ng Clerk of Court, Attorney? May hangganan ba yan? Gano'ng kahaba pong ibinigay na time limit? Well, sa pre-trial order ho, wala pa hong naka-indicate kung gaano katagal yan. Sa komento na sinumite ng depensa kahapon, they're asking that a time limit be imposed. If I'm not mistaken, they're asking around 10 to 15 minutes. But we will leave it to the discretion of the court. No? Siyempre, alam mo natin, tulad ng sinabi nyo, may 4 articles na pinag-usapan dito. So, mahalaga din ho magbigyan ng sapat na oras para matalakay ho ng maayos itong lahat na to. Sige, so yung pong ating inaasahan na mga maari pong pagtalunan at ito pong mga opening statement po ng magkabilang panig. Again, meron ba kayong iharap po ditong testigo na kaagad dito po sa grave threats issue na ito? Well, meron ho kaming yahandang testigo, no? Just in case ho na magkaroon pa ho ng sapat na oras para mangyari yan. No? But again, basing it from what happened in the previous proceedings, no? Nung first day, hindi pa ho sila pinayagan. No? But in case we'll be allowed to do so, we'll be prepared for that. Okay. Di ho ba meron na kayong listahan naman ng mga dito testigo? Are you at liberty to tell us, is that contemptuous? Kung sabihin po namin, tanungin namin kayo ngayon, sino ba ang mga testigo ninyo dito po sa article na ito? Sa ngayon, I cannot yet disclose it, but before the pre-trial, most probably before the end of the day, yes, we will be filing a list in compliance with the directive ng impeachment court na ilalahad ho dyan yung mga pangalan ng mga testigo na handa kaming ipresenta next week. Ayun, so I hope you understand, Sir Ted, yes, at this time, dahil hindi pa ko namin officially na-file, I can disclose, but we can update you within the day pag nagawa na natin. Okay, so ito ho ang inyong kukunin na pagkakataon, hango po sa inyong mga napagkasunduan na ilang araw bago ang trial day mismo, pwede kayo magsumiti na ng mga pangalan ng mga testigo sa magkabilang panig. Ganun po, ano? Alright. Sige. Yes. Sige. So kasama po si Sheriff Abby Andres. Pasensya na, Sir Ted, as I mentioned, I can't go into the details pa ho sa ngayon kung sino yung particular witnesses that we will be presenting next week. But definitely po, meron at meron, ano? Kasama ho yan kung ang tanong ho dun sa, nandun ho ba siya dun sa pre-trial order, one of the witnesses listed, pati sa mga pre-trial brief. That's correct. Opo. Kasama nga siya. Well, anyway, hindi ho naman namin kayo, kumbaga, papasubo, attorney, no? Kasi may mga panuntunan po kayo na dapat po na sundin. Otherwise, baka ho kayo mapagsabihan po ng trial court. So, sir, dito po sa threats na ito na artikulo, doon sa inyong mga ihaharap, I'm sure ang NBI kasama dyan, yung authentication, etc. Dito ho ba oobligahin nyo si VP Sara na humarap? Para po, kumbaga, meaning, hindi nyo naman maoobliga actually, pero kayo ho ba'y talaga magre-raise ng motion dito na paharapin siya nang sa ganun matanong nyo siya? O inaasahan nyo na sa kabilang panig siya magtitestigo para ipaliwanag niya kung saan siya humuhugot nung kanyang damdamin na yon, nung gabi o madaling araw na yon ang kanyang binanggit o sinabing mga threats umano. Tama, no? But under the rules required
isa sa mga bagay na nakalahad ho dyan na pagka-start ng impeachment proceedings, no, i-require ang respondent na mag-file ng answer and to appear before the court. No? Ngayon, sa mga na-issue na ho ng mga orders no previously, ang meron pa lang ho is to require the respondent to file an answer. So we're waiting for the impeachment court to require her to attend, no, at yan ho, iwan ho namin yan sa discretion ng court, no, sa ngayon, no. But as to kung sino ho ang magpepresenta ng witness sa kanya, ay yan ho ay magiging decision ng depensa, since siya ho ay respondent, no, kung they'll deem it fit na ipatawag siya at ilagay siya sa witness stand para tulad doon ang sinabi nyo, siya ho ang magpaliwanag ng mga madaming importanteng bagay dito para masagot ho yung mga alegasyon. Okay, sige. So, attorney, paano ho kayo magdesisyon sa inyo pong team? Halimbawa, no, yung pagtawag ho ng testigo, kung ito ba makakatulong o may chance na baka mag-backfire ito pag tinawag nyo yung testigong ito? Mga ganun pong mga critical na mga desisyon. Sino po? Ang tanong ko ba, sir, or ano yung factors that we consider or who makes the decision? Paano kayo magdesisyon sa prosecution? Kasi po, ngayon, maliban doon sa 9 members of Congress, ilan na po kayo ngayon? Ang dami nyo na ho, ano? So, hindi ko po, paano ho ba ang inyo pong teamwork, attorney? Tama ho, we're 15 ho na private prosecutors, no? But ito naman ho, may kanya-kanyang assignment naman ho na per article. No? Tapos yan ho mga bagay talagang pinagdidiskusyonan ho yan as a team. But syempre in the end, no, the private prosecutors are just here to assist the public prosecutor. So sila naman ho ang mayroong final decision kung sino ang mga testigo na ihaharap natin, no? At sinusuri naman ng mabuti bawat isa sa mga dyan para makita dapat relevant at material yung ang kanilang magiging testimonya, no, na ang mga sasabihin nila can be corroborated by other witnesses or by documentary evidence, no? So kumbaga, mga miyembro ng Kongreso, yung 9 prosecutors, ang private prosecutors dito ay suggestion lang, mungkahi lang. But the decision... Okay, go ahead, sir. Tama po yun, sir, no? We were participating under the direct control and supervision of the public prosecutors. So, sa amin ho, suggestions, we give inputs. At the end of the day, they'll have to make the decision, which of course we will respect. Okay, sige po. So, sir, kami po aantabay ha at kasama niyo ho kami. Oo, sa mga nananalangin po sa paglabas ng katotohanan dito. Katotohanan sa aspeto ng talaga bang matibay ang inyong ebidensya laban sa Vice Presidente. Katotohanan po dito po sa sinasabing mga aligasyon na ito, whether ito po ay totoo o hindi. Kasi yung hindi, katotohanan din yun na hindi totoo. Parang ganun po, attorney. Kami po'y katuwang po ninyo para po sa ating pong panalangin na magkaroon po talaga dito ng hustisya. Salamat po, attorney. Maraming salamat po, Sir Ted, at magandang umaga ho ulit sa inyo. And Godspeed, sir. Thank you very much. Yun, alam nyo, ano yan ha, kumbaga, pwede araw-araw itong ating impeachment update. Okay. Enforcement. Para malaman natin ano bang ating aasahan. Ako tingin ko doon pa lang po matindi ng debate yan. Sigurado ako may mga mag-o-oppose ka agad dyan. Depende ho yan siguro kung sila po'y Depende sa ihip ng hangin. Pero I have to agree, mukhang dun pa lang sa BIR box. Depende yan sa Bible verse, ha? Aabutin na ng ilang oras ang Alright. kanilang bakbakan. At Sige. aabangan din natin kung may pa-Bible verse sa Lunes. Opo, mga kapatid, doon po sa pagbanggit ko ng pangalan, Sheriff Abe Andres. Ano po, may mga nagsasabi, may mga kaisipan na huwag nyo nang imbitahan yan, huwag nyo nang idamay yung issue na yan dahil baka mabalikstad ang sitwasyon. Baka po lalo pang pumabor doon po sa opisyal na siyang nasasakdal.